Maaga ako nagluto dahil nga mamaya ay aalis kami ng asawa ko. Wala kasi siyang pasok at pupunta kami ng Kananga dahil nga doon sa Kananga guys, meron kaming itatanim na siblings ng avocado, mangga, guys, yung calamansi at saka yung santol. Sayang naman guys, kapag hindi namin matanim to, doon namin to itatanim sa Kananga, doon sa lupa na nabili ng sister-in-law ko kasi nga malawak doon at maganda doon kasi guys taniman ng mga prutas. At ayan na nga guys, nagprito lang ako ng isda at yung isda na pinirito ko, etong tamban kasi nga eto lang yung isda na available dito sa bahay at eto lang kasi yung mura ngayon na isda guys. Kaya pagkatapos ko naprito yung isda, ayan naghiwa kagad ako ng bawang kasi nga dito sa pinagprituhan ng isda ay dito din ako magsasangag ng kaning lamig. Meron pa kasing kaning lamig guys na natira kaya ayan sasangagin ko na kasi nga masarap naman talaga yung sinangag na kanin. At ayan nilagay ko na nga yung sibuyas guys at dito lang ako nagluto sa kawali na pinaglutuan ko ng isda kasi sayang naman yung matika para mas luminamnam etong sinangag na kanin. Tinimplahan ko lang ng konting asin. Pagkatapos, habang nagsasangag ako sa kanin guys, inutusan ko naman tong anak ko na bumili sa tindahan ng 2 noodles dahil nga magluluto rin ako para naman may sabaw. Nung naluto na nga yung sinangag na kanin, ay agad kong tinanggal. Nilagay ko lang guys sa lagayan. Pagkatapos ko malagay itong sangag na kanin guys, kumuha ka agad ako ng kaserola na pag-initan ko ng tubig. Paglulutuan ko sa noodles, pagkatapos nilagyan ko na kaagad na katamtamang tubig lang. Ayoko kasi guys na medyo matabang yung noodles. Kung malagyan ko na kaagad ng tubig itong kaserola, ay agad kong sinalang at binuksan ko naman ang apoy. Pagkatapos nilagay ko na kaagad itong noodles. Ayan, papakulin ko lang siya guys na isang beses kasi mabilis lang naman maluto itong noodles. At ayan, nilagay ko na kaagad itong seasoning niya at nilagay ko naman sa lagayan. Pagkatapos ay nagumagahan kaagad kami guys at pagkatapos namin nagumagahan ay tinanggal kaagad ng asawa ko etong mga tanim na itatanim namin dun sa Kananga. Ayan na nga guys, nagpatulong na nga siya sa akin at nilagay na nga namin sa lagayan. Dahan-dahan pa nga yung pagtanggal ng asawa ko dito sa itatanim namin dun sa Kananga dahil nga baka maputol yung ugat niya. Ay ano ba yun guys? Basta ewan ko guys kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta guys sa Bisaya ang tawag namin ugat. Ewan ko guys kung anong ugat sa Tagalog. Basta bahala na kayo umitindi guys. Basta nahihirapan ako sa kalisod eh. At nung natanggal na nga ng asawa ko guys, etong mga itatanim namin dun sa Kananga ay nakita ko naman tong mga sili nga nakatanim lang dito sa gilid. Kaya guys, tinanggal ko na at pinagpalit ko dito sa pinagtanggalan namin ay mga tanim na itatanim namin sa Kananga. At pagkatapos na nga guys, ay umalis kagad kami ng asawa ko dahil nga medyo malayo pa naman yung Kananga para makauwi kagad kami ng maaga. At nung nakarating na nga kami dito, nalatnan nga namin etong bilas ko guys na naglaga siya ng kamuting kahoy. Ayan na nga guys, at sabi ko sa kanya, lalagyan namin to ng gata kasi masarap kasi guys yung nilagang kamuting kahoy kapag merong gata at merong konting asukar naman. At ayan na nga guys, nagpakayod kagad siya ng nyog dahil nga mura lang kasi yung nyog dito sa kanila guys kasi maraming ang tanim dito na nyog. At habang nagtingin-tingin ako dito guys sa labas ng bahay nila ay nakita ko nga tong mga tanim ng bilas ko. Marami kasi siyang tanim guys ng mga gulay. Ayan na nga guys, sabi nga niya sa akin ay kuhain ko daw yung mga bunga ng guys, mga bunga ng okra. At hindi ko nga tinanggihan guys yung sinabi niya sa akin na kunin ko tong mga bunga ng okra dahil nga alam niyo naman paborito ko talaga tong mga okra guys, lalo na kapag ilaga lang at isawsaw sa tuyo na merong kalamansi. At tinulungan pa nga ako ng pamangkin ko kumuha na itong mga bunga ng okra. Mahilig kasi magtanim guys, etong bilas ko kaya ayan marami siyang tanim na gulay. At dito naman banda sa gilid guys, meron pa nga siyang mga okra na tanim pero mga maliliit pa. At eto yung mga alaga niya guys, meron siyang mga manok at bibi. Maganda kasi guys mag-alaga dito kapag meron kang sariling lupa. At eto pa yung mga tanim niyan, yung mga liliit na sitaw guys at hindi pa nga lumalaki at meron din siyang tanim na kamuting kahoy. At sabi pa niya sa akin, meron daw kangkong doon sa unahan guys. At alam niyo naman, paborito din to ng anak ko guys. Kaya kahit sobrang sakit ng init ng araw guys, ayan kumuha kagad ako ng kangkong at nagtakip lang ako sa ulo ko kasi sobrang init talaga. At ayan yung pamangkin ko pa naman yung pinabidyo ko sa akin kasi walang magbi-video kasi nga kumukuha nga ako ng kangkong. At pagkatapos kong kumuha ng kangkong guys, konti lang naman yung kinuha ko kasi isasawag ko lang naman to guys sa sinigang. Ayan guys, may bala kasi akong magsigang guys. Kaya pagkatapos kong kumuha ay pumunta naman ako dito sa gilid dahil sa sobrang init na kasi ng araw guys. Sobrang sakit na kasi sa balat. At habang napapahinga ako dito sa gilid, nakita ko naman tong bayabas guys at ang daming bunga ng bayabas. Gusto ko sanang kumuha kaso nga lang natatakot ako umakyat. Baka merong uod. Natatakot talaga ako guys sa uod. At ayan na nga nakapag-video na lang ako guys at nakita ko nga tong gulay na to guys. At ang tawag namin dito sa gulay na to guys ay kundol. Kundol, ewan ko guys, walang tawag dito sa Tagalog. Basta yung parang upo siya guys kaso nga lang mahaba nga lang
lang yung upo at siya yung parang pabilog lang. Basta pero kahawig lang siya ng upo. At pagpasensyahan nyo na si Mami Cheryl dahil maraming hindi alam si Mami Cheryl Tagalog na salita guys. Pero kahit ganun pa man, sinisikap ko talaga magsalita ng Tagalog guys para maintindihan nyo ako at maraming makaintindi sa akin. Kaya kung meron man akong hindi mabigkas na Tagalog sa inyo, pagpasensyahan nyo na. Nung natapos na nga akong kumuha etong mga gulay guys na dadalhin ko pa uwi sa Ormoc, ayan na nga guys, nakita ko na nga tong malapit na maluto. Etong kamuting kahoy na niluluto ng bilas ko at nilagyan na nga niya guys ng asukal at yung kakanggata. At sobrang namiss ko talaga guys ng ganitong luto sa kamuting kahoy at ngayon lang ako ulit makakain nito. At yan lang muna for today's video. Thank you for watching.